ng aking mga anak. At higit po akong nagpapasalamat sa akin po aking panganay na anak sapagkat siya po ang simula at hanggang huling nakatugaygay sa kahirapan ng kanyang nanay. At higit ko pong hindi makakalimutan ang aming pong kapamilya, na talagang hindi nakakalimutan ang kanilang pag-aalala nung pong nabubuhay pa si Tess hanggang sa kanyang kamatayan. At wala pong humpay na pasasalamat sa kapamilya po namin na si Kong Rody Antonino. Simula po noon hanggang sa huli, kasama po siya sa aming pagdadalamhati. At kahit po ilang sandali lang, nakakasama po namin ang aming kaibigan na si Mayor Elan at si Dr. Maricel. Nagpapasalamat din po ako sa kanila. At ipinapaabot po namin ang aming pasasalamat kasama po ang aking 5 mga anak. Kaya po siguro ay malungkot man ang nangyari dito po kay Tess. Siguro po ay talagang ang buhay ay kailangan nating tanggapin. Sabi ko nga po, nung siya ay malakas pa, lahat naman tayo ay talagang kukunin ng Panginoon na makakapiling at makakasama niya. Kaya po sa kabila ng kanyang pagkawala sa amin, umasa ka Tess, umasa ka aking asawa, nagagabayan ko pa rin ang aking mga anak sapagkat kailangan namin ng lakas loob. Naniniwala ako sa iyo na ang paliwalang ito ay hindi ko kayang kalimutan, na gustong-gusto mo sanang makarating kung saan nandun ang iyong mga anak sa ibang bansa. Pero hindi mo nagawa. Talaga ikaw ay bumigay. At nagpapasalamat din po ako sa darating na panahon na sana ay ito ay aming magiging manugang. Na talaga pong nag-alaga. Kita ko po ang kanyang pag-alaga. Nagpapasalamat po ako doon sa kay Noemi at saka po kay Cecil na sila po ay hindi kami iniwan, at yung pasasalamat niya sa aking mga magiging manugang sa pagdating ng panahon, hindi ko po kalimutan. Lalo tigit po sa aking mga kapitbahay, alam ko pong alalang-alala kayo kay Tess. Alam ko pong gusto nyo pong bumalik po yung kanyang lakas at sigla. Alam naman ninyong lahat, doon po sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kamag-anak, nakita naman po kung paano kayo rin mahalin ni Tess nung siya nabubuhay. Kaya po siguro ito ay hindi namin kaya kalimutan hanggang po kami ay may buhay na aking 5 mga anak, at yan po sa aking mga kapatid, sa kanya pong mga kapatid. Nais ko po rin iparating sa inyo, ito pong si Tess, meron po siyang isang kapatid na talaga naman din may sakit na. Yan po ay laman ng kanyang isip kung paano matutulungan yung kapatid na yun. Hindi nga lang po siya nakasama ngayon sapagkat siya po ay may karamdaman. Hindi na po siya makakita, stroke na rin. Yung pong kapatid na yun sa isa, lagi po niyang inaalala yun. Ayaw niyang naguguto, ayaw niyang walang gamot, ayaw niyang mahina. Kaya ito po, aking asawa to ay magmamahal po sa kanyang mga kapatid. Kaya sa huli, sana po ay maging alaala sa ating lahat ang nagawang kabutihan ng aming pong asawa na si Marites. Meron pong nung kami ay nagdadalamhati, meron pong ilang mga kaibigan sa akin na nagtanong. Ang tanong po sa akin ay mahirap sagutin. Ang sabi po sa akin, siguro mag-aasawa ka pa. Sabi ko naman sa mga kaibigan ko, madali naman sabihin mag-aasawa. Pero yung pag-aasawa na nakamulatan ng aking pagkatao, sa loob po ng halos 40 taon kami nagsama, ay hindi po kami naghiwalay. Hindi po siya nalayo sa tabi ko. Kahit po nasa akong lugar, kasama ko po siya. Kaya yun po yung nakakalungkot
na iniwan niya kami. Yung kanya pong 5 anak, talaga pong laman ng kanyang isipan niyan na gusto pong mapanuto ang buhay. Kaya sa huli, kayo pong lahat na tumulong, kayo pong lahat na nandito, kayo pong lahat na nagmahal sa aking asawa, walang pong hanggang pasasalamat sa inyong lahat. Magandang tanghali na po.